na sinabi ni Kristo. Ano sabi ni Kristo sa Ebanghelyo? Ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kanyang kayamanan. Ang katuturan ng buhay ng tao, ang kaligayahan ng buhay ng tao, ang kahulugan ng buhay ng tao ay wala sa pera, wala sa kayamanan. Alam natin yan. Obvious na obvious yan. Sabi nga po ni Jim Carrey dati, di ba? Sabi niya, I think everyone should get rich, be famous, and do whatever they dreamed of so that they will see it's not the answer. Hindi sagot ang kayamanan. Hindi sagot ang pera. And again, alam natin yan. Marami na tayong nakitang ganyan. Napatunayan na natin yan. Ay baka isipin nyo, baka sabihin nyo, si Jim Carrey hindi naman kayamanan, kasigatan. O sige, bakit ba patuloy pa rin ang pagpapayaman ng sobrang yaman katulad nila Elon Musk, Mark Zuckerberg, Bill Gates? Kung ang pera ay nakapagpapasaya, nakapagpapabigay ng contentment talaga, hindi kaya pwede lang sabihin, okay na, pwede na, ayos na, stop na. Kayong kahit mag-stop sila ngayon, hindi na mauubos ang pera nila. Pero bakit patuloy pa rin? May nagsabi nga po, minsan, actually according to studies din, yung mga mayayamang ganyan, huwag kang masyadong madideceive kapag nakikita mo, napakasimple lang, naka-t-shirt lang, naka-jeans lang, kumakain sa fast food lang, si Elon Musk, sa apartment nakatira lang. Ay nako, huwag mo sasabihin kontento na sila, baka hindi pa. Kasi kung minsan o kadalasan, ito ay business strategy lang nila para hindi sila mainit sa mga mata, yung po pwedeng gumawa ng masama sa kanila, at pabor din sa kanila kasi nagiging mas relatable sila sa mga customers nila. Ang ibig sabihin nun, save ang pera. Ang ibig sabihin nun, dagdag mas maraming pera. Of course, may mga charity sila. Pero kung titingnan mo, napakaliit na porsyento ang binibigay nila kumpara sa bilyong-bilyong kinikita nila. Siyempre, hindi naman natin sila dapat husgahan.